Oo. Ako kakain lang ako sa ano, Mang Inasal Uton. Kung anong lasa ng Mang Inasal doon. Tsaka parang may manukan doon, di ba? Oo, marami din. Sa Sila. munisipyo or sa Manginasal? Munisipyo muna kasi titinan ko ano hitsura ng munisipyo ng Uton. Kasi alam niyo naman, di ba, na ang Kayo Uton. vlogger. Ang Uton kasi mas luma yan eh. Mas unang pinanganak ang Uton kaysa sa Iloilo. Oo, kaya nag-ano ka naman. Bago pa nagkaroon ng ano, Iloilo, may Uton na. Ang Uton naman dati, siya yung pinakasentro ng Iloilo area, Panay. Nilisan nga lang ng mga Espanyol dahil siya ay prone sa mga guerrilla, mga pirata. Walang salamat kuya sa story. Ayun lang naman eh. Sa totoo lang naman talaga, wala akong nakitang anong meron sa Uton. History lang, ganun. Gusto ko lang makita. So yun nga moving forward ho tayo. Papunta ho tayo nitong Uton, Municipality of Uton, Iloilo Province. Pero i-shout out muna ulit natin si Jerry Villafuerte and Rigarwo. So Jerry Villafuerte, maaari ba, pwede ba wag kang magpanggap na taga Davao kasi hindi ka taga Davao, alam ko yan. Halata masyado na ikay nagdi-disguise na taga Davao. Kasi hindi ganyan ang mga taga Davao. Oo, palaban ang mga taga Davao, lumalaban din kapag bardagulan yan, may ipaglaban din sila sa comment section. Marami din mga taga Davao na mga toxic. In fact, marami na kung hindi pa wala marami. May iilan na pala. Mga 2 or 3 yata na na-block ko na dito sa aking channel. Dahil nga palaaway yung masyado. Lagi na lang kumbaga wala naman dapat talaga patunayan. Bakit kasi ayaw yung gumala, ayaw yung mag-try na mag-explore. Hindi yung puro lang kayo nood sa YouTube. Ibig ko sabihin, wala problema naman sa panonood ng YouTube, pero sana man lang respeto niyo yung opinion and experience, di ba? Ng isang explorer, di ba? Kagaya ko, for example, pag sinabi ko talaga na maganda ang Iloilo, maganda ang Cebu, maganda ang Davao, maganda ang Baguio, maganda ang Manila, di ba? Maganda ang Bacolod, CDO, Jinsan, kung ano man yan. Totoo yun. Kasi based on my own experience. Tapos kung kayo makapunta rin sa lugar na yun, meron din kayo sariling experience, meron din kayong sariling opinion, di ba? Meron kayong sariling observation. Maaaring sabihin yung hindi, di ba? Pero wag yung sabihin hindi, talagang magdi-disagree kayo sa akin base sa inyong experience, di ba? Kasi yung sa inyong experience, hindi ko naman sinasabing, pag sinabi nyong maganda ang lugar ng isang lugar na yan, isabi ko, hindi siya maganda. Dahil ang experience ko hindi maganda, hindi gano'n, no? So, everybody has different stories. Everybody has different experience, di ba? Yung nagkataon lang talaga na very consistent si Iloilo City. Not once, not twice, kundi pangatlong beses talaga ako nakapunta rito. Consistently, maganda talaga si Iloilo City, di ba? Walang wala kong nakitang hindi maganda na, alam mo yun, yung may magano kasing bagay ay lugar na maganda lang ng una, ng pangalawa ay hindi pala. First impression ko lang pala yun, hindi siya naglalast. Iloilo City consistent, di ba? Basta ako ang inyong abang lingkod na si Gala the Explorer, at pangarap ko talagang makapag-explore sa buong Pilipinas. Puntahan ko ang mga major cities and major municipalities. Mapupuntahan ko ang mga lahat ng HUC dito sa buong Pilipinas. So far, marami na ako napuntahan. Yun na nga, from northern part of Luzon. So meron ko tinapuntahan ang Baguio, Benguet, no? La Trinidad, meron tayo napuntahan ng Tarlac. Pero yun lang sa Tarlac, hindi ko siya na-vlog that time kasi hindi pa ako vlogger nun. Pero yung nag-vlog na ako sa may San Fernando din, hindi ko rin na-vlog. Pero syempre, hindi pa tapos, no? Meron pa tayong pagkakataon na makapunta ulit dun. So Clark, pabalik-balik na ako sa Clark. Ang ganda ng Clark, the best. Metro Manila, di ba? Bulacan, ako'y nakapag Rizal, ako'y nakapag Calabarzon, ako ay nakapag Bicol, many times, countless times talaga ako sa Bicol. Isa sa paborito kong lugar din sa Pilipinas ay ang Bicol region. Ang sarap ng ganang pagkain dati kasi nung ako'y nakain pa ng ng mga suso. Ang sarap ng suso doon, grabe. Alam niyo bang tumaba ako sa Bicol? Oo, tunay yan, ang sarap ng pagkain sa Bicol. So, sa kasi, ngayon, hindi na kasi ako nakain ng pork, no? So, it's a non-pork eater na ako. Tapos, hindi na ako nakain ng crabs. Medyo yung natin, ang inyong abang lingkod is, ang parang doktrina na ako ng may pagka-Seventh Adventist, pero hindi naman talaga. So, yun, hindi na ako nakain ng mga pork, hindi na ako nakain ng mga hipon, hindi na ako nakain ng mga
ano tawag dyan, baboy, no? So, mga crabs. So, in short say, itong Cebu, itong Iloilo, and Bicol ay hindi ko na may enjoy yung napakasarap na mga pagkain doon. Alam niyo bakit? Kasi nga more on pork and seafoods. Yun nga Rojas City, di ba? Isa yun dapat talaga sa puntahan natin. Kasi nga maganda yung lugar, and at the same time ay seafood capital ho sila sa Pilipinas. Pero from the word seafood, again, hindi ho natin mai-enjoy yun kasi no, hindi ako nakain ng ng mga crabs. Hindi ako nakain ng mga hipon, so yun, mga lobsters. Kaya okay lang, no? Pero it doesn't mean na hindi ako nakain sa mga ganong pagkain. Hindi ko na pupuntahan yung mga lugar. Pupuntahan ko pa rin yun. Kasi nga, mga major cities ho yun, no? Kailangan hindi natin palalagpasin kung may pagkakataon. So, yun. Itong uwi ho natin ay sa Putang Oton. So, ulitin ko ulit. Jerry Villafuerte, ha? Huwag ka magpanggap na taga Davao ka. Please aminin mo kung taga saan ka. Kung ikay taga Cebu, huwag mo nang wala ka na dapat patunayan na ang Cebu ay maganda. Kasi maganda naman talaga ang Cebu. In fact, hindi naman yan magiging number 1 tourist destination dito sa buong Pilipinas. Just for nothing, di ba? So, ibig sabihin, maganda ang Cebu City. Or kung ikaw na ba taga Iloilo City, hindi mo rin naman kailangan patunayan din, di ba? Kung sino talaga ang mas maganda, hindi mo kailangan antayin sa akin mga ibubukan ng aking bibig. O hindi mo na kailangan na antayin pa na babanggitin ko na mas maganda ang Iloilo City kumpara sa Cebu. Yun nga lang, mas marami talagang bagay sa Iloilo City na mas na-appreciate ko. I mean, sabihin natin na mas maganda. Ibig ko sabihin, maraming maganda sa Iloilo City or maraming bagay sa Iloilo City na lahat ay mapapahangat, mapapawaw na wala sa Cebu. Kahit nga sa Davao is wala din. Kahit sa Manila, wala. So ano ba yung sinasabi kong yung wala sa Cebu, wala sa Davao? Yun, for example na lang, yung pagiging napaka-artistry, no? Artistry, napakagandang design ng Iloilo City talaga. Mula sa old buildings, sa bagong mga gusali, sa mga pintura ng kanilang mga daan, kalye, sa mga tanim ng mga halaman. Oo, totoo yan. Ang ganda ng Iloilo City. So, yan, Iloilo City, diba? Ang ganda nga talaga. Kahit balik rin nyo ako, kahit anong gawin nyo sa akin, Iloilo City, maganda talaga. Oo, maganda ang Cebu. High-rise buildings, marami. Yes, marami mga overlooking view, no? Yung tops, ang ganda. Temple of Leia, yes, maganda. Davao City naman, meron din kaming hilltop. Meron din kaming mga magaganda rin ang coastal din ng Davao City. Marami din kaming mga ipagmalaki, no? Na meron din kaming mga iconic and the best landmarks sa Davao City. Kaso nga lang, pag itapat natin ito, kumbaga parang pag-itabi, di ba? Itabi natin. For example, cleanliness. Yes, malinis si Davao. Lalaban ang Davao sa Iloilo City when it comes to cleanliness and next is to godliness. Consistency, yes, consistent din ang Davao. Malinis din talaga kahit hanggang sa pinakasulok. I mean, sa mga bahay-bahayan, no? Sa mga housing area. I mean, sa mga sa Poblacion District na lang. Kasi sa Poblacion District, kasi sa Davao City, kasi ganito yan sa mga di nakakaalam. Ang Davao City is Poblacion District is siya nga pinakamalaki in most populous district, administrative district sa Davao City, kung saan nagsasama ang commercial and residential. Yes, so ibig sabihin may mga shopping malls, tapos may mga condominiums, tapos sa ibaba niyan may mga bahayan, may mga sa gilid niyan. For example, meron kaming boulevard. Boulevard is siya, mostly pag sinabing boulevard, parang mas malapit siya sa dagat. For example, boulevard ng Rojas Boulevard sa may Manila, di ba, sa dagat. So parang I don't know kung pag sinabi ba talagang boulevard is ibig sabihin nun is yung coastal. So yung boulevard ho namin, marami yung mga taong nakatira. So ibig sabihin maraming kabahayan. So in that case, wala tayong masyadong makikita kay Iloilo, pero sa Davao meron. Ang dami. Well, ang Davao City is 1.8 million na po ang tao rito. Sa Davao City alone, ha. And Iloilo City is nearly 500,000. Pero hindi naman yan na-excuse, no. So pag malinis talaga yan. So ito si Iloilo City, kahit pasabihin natin to na aabot sila din ng 1.8 million. Pag ganyan pa rin ang mindset ng mayor nila, ng kanilang LGU officials, I still believe na pa rin sila. Kaya pa rin lang i-manage yung pagka-organize ng syudad, tsaka yung kalinisan ng kanilang mga kalye. So wala yan sa dami ng tao, di ba? Kasi may marami na akong mga napuntahan din lugar na kunti lang din ang tao, pero wala, dugyo talaga, burara talaga ang kanang lugar, bagla.
Burara, Dugyot. Kasi nga nagsisimula talaga yan sa leadership na kung paano nila paganahin yung kanilang yung kanilang budget, no, kung paano nila gagamitin yun. So Davao City is may budget ho kami talaga lagi dito when it comes to cleanliness, no, street sweepings, consistent ho talaga yan, hindi yan nawawala, talagang andyan lagi, no, may nagwawalis sa Iloilo City, meron ding nagwawalis. Ang maganda nga lang talaga sa Iloilo City, hindi lang sila naglilinis, oo, kundi nagbe-beautify pa. So sana all, di ba? So yun na tinutukoy ko. Anyway, minsan dito na ako sa Davao actually while doing this editing, no, or voiceover. So dito na ako sa Davao. So ang Davao City is siya, focus kami, napakalaki ng budget ng Davao City sa peace and order, kasi alam naman natin Davao City is geographically located in Mindanao. So alam naman natin pag sinabing Mindanao, di ba? So sad to hear, sad to say, and reality check tayo talaga dito. Mindanao is Mindanao. Parang siya red, parang siya, basta hindi siya advisable na, in fact hindi talaga siya advisable sa mga Western Europe, I mean sa European countries, no, napuntahan ng Mindanao. So parang I don't know kung tinanggal na ba nila, nilift na ba nila yung yung kanilang tawag nito, yung kanilang paalala, no, sa kanilang mga citizens na safe pumunta ng Pilipinas except Mindanao. So ibig sabihin damay ang Davao doon. So hindi naman nila gagawin yun just for nothing. O syempre medyo nakaka-offend in some point sa aming mga taga Davao, kasi kahit pa meron ng statistics na Davao City is the second safest city in Southeast Asia, the 57th safest city in the whole world, and the number 1 safest city in the Philippines, still hindi pa rin kami kasama pa rin kami, no, sa hindi safe puntahan dito sa Pilipinas, kasi nasa isla ho kami ng Mindanao. So yun sa totoo lang tayo, ha. Pero safe sa Davao. So kung pupunta kayo dito sa Davao, talagang napaka high end po ng namin dito, ng aming mga hagamitan, ng aming mga gamit pang for security, pang scanning machines, no. So entry and exit points ho talaga ng Davao City is consistently meron ho talagang checkpoints para sa mga papasok at paloob ng mga dayo ng mga tao sa Davao City, kasi yun nga, in order to maintain the sense of peace and security sa Davao, so kailangan talaga maglaan ng napakalaking budget ng aming LGU ho dito para nga at is ho kami mga Davaoenos na maglalagalag, maglalakwatsa, tumambay-tambay sa anywhere, somewhere sa aming syudad, pinakamamahal na syudad. So yun po yung budget. So in that case, parang medyo naiintindihan ko na hindi na masyadong priority ng Davao City na i-beautify yung aming mga walls, yung aming mga bridges, yung aming mga kung ano pang mga pwedeng i-beautify, di ba? Nalagyan ng mga arts. So sa Iloilo City, nilinis, pinaganda pa. So talagang lahat ng party ng Iloilo City is party talaga ng attraction. So Davao City, hindi kami ganun ka beautify ang aming lugar, ang aming city, no. So yung pa lang, Central Island pa lang na Iloilo, ang ganda, di ba? Pero ang Central Island ng Davao, for example, sa mga taga Davao, nanonood dito at nakikinig, subukan ho ninyong dumaan sa ating tulay sa may Bangkirohan and Bolton Bridge. Di ba walang kulay, basta tulay lang siya, like purpose lang talaga yung tulay, madaanan lang ng mga sasakyan at makapaglakad ang mga tao for pedestrian. Pero sa Iloilo City, ang tulay ho nila ay ang ganda. Totoo. Hindi lang sila basta mag-carries ng mga cargos and logistics, o makapag-deliver ng mga goods into different parts of Iloilo, kundi mapapa-heart pa yung mata talaga sa ganda ng mga disenyo. Ayun lang, no. And shout out naman kay Regarwo. So Regarwo, hindi siya taga Iloilo, hindi rin siya taga Davao, hindi rin siya taga Cebu. So hindi ko na rin babanggitin kung taga saan siya, no, kasi baka mabubulod lang din siya, mabubulid na siya, no, ng mga taga Iloilo, baka mapagtulungan lang din siya. Ayun, kasi yung lugar niya napuntahan ko na din, pero hindi pa naman din tapos. Baga hindi ko siya pwedeng gawan pa ng ng further reviews, kasi nga hindi ko pa talaga sapat yung aking experience to think na 2 days lang ako doon nagstay. Anyway, so yun lang, no, bali papunta na ho tayo nito.
Ang sinakyan pala natin dito is taxi. Hindi na tayo nag-jeep kasi ang jeep ay napaka-siksikan ho talaga. Nakita niyo naman kanina sa umpisa sa mga video, di ba, na may mga nakasabit na nga sa jeep. So, taxi na lang ho tayo dito. Tapos, meron akong kasama din kasi dito na parang galing silang Rojas City. Yun. Na tatlo katao galing Rojas City na ang dami lang bit-bit bagahe. Parang uuwi yata sila ng probinsya ng Aklan. Or basta somewhere in Oton lang sila talaga. So, ang ginawa ko, parang pinakyaw na namin yung taxi. Parang 200 yata yung sa akin. Tapos sila naman ay 150. So, di ba? So, 350. Parang ganun yung naging pamasahe. So, yun. Largable na siya. So, parang in that point, parang nakatulong na din ako doon sa mga babae. Sa mga ali actually, sa mga nanay. Mga may edad na yan eh. So, nakatulong ako sa kanila na mas mapa-easy, mapadali yung kanilang biyahe. Hindi na sila kailangan. Kasi yung doon sa may abangan ng jeep, walang waiting shed. Oo, so may mga edad na sila, tapos may bit-bit pa silang mga bagahe malita. Kaya sabi ko, pinara ko na yung taxi, sumakay na kami papuntang Ubod. Tapos inangkin ko na yung 200, tapos yung sa kanila naman ay 150. Tatlo na sila nun. So basically, tag 50-50. So kung sa jeep yata, parang 20 pesos yata pamasahe from Iloilo City to Oton. Kaya yun, eto na yung natin, nagiging biyahe. So welcome to Oton. So Oton is 98,000 population. Sa buong isla ng Paray, Oton ang pinakamaraming population. 98,000 lang yan pero yun na yung lumalabas na pinaka most populous town in the whole island of Panay. Ang galing na. So ibig sabihin yung ibang mga municipality pala talaga ng Panay Island, ng Capiz, Aklan, Antique, and Iloilo ay mga hindi umabot ng 98,000 population. Ang galing na. So ibig sabihin nun, konti lang yung tao, mas malawak yung lupain for farming. So malaki ang farmlands ng Panay Island. So no wonder kung itong Panay Island ay number 1 exporter ng mga agricultural products papunta sa mga neighboring regions and provinces. So yun na siguro, no. Maraming salamat sa inyong panonood. So sana ay nagustuhan niyo yung ating kwentuhan ho dito. So yun lang, no. So good vibes lang, wala nating negativity. Ingat.